Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you po, Pastor Let and IBC Naga, for the privilege again to share the Word of God, and to all pastors and missionaries and to all our viewers. Good morning. May the Lord bless us all. At sa umagang ito ay tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos, 7 minutes devotion. Ang sabi po dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 16, "The Lord give mercy unto the house of Onesiphorus, for he oft refreshed me, and was not ashamed of my chain." Tayo po'y manalangin. Our Father, God of Israel, thank you, Lord, for this passage that we can encourage and remind us about the ministry of showing up. Lord, bless your word, bless this 7-minute devotion, and all our consistent viewers. This is our prayer in the name of Jesus, our Messiah, and we pray for the peace of Jerusalem. Amen. Amen. So, ngayon po, ang ating bibigyan diin ay the ministry of showing up. Alam niyo po, yung showing up, ang ibig sabihin niyan ay sa akin po, no, marahil meron pa kayong ibang meaning niyan, ay yung bang lagi kang presence sa lahat ng mga church activities. For example, dito po sa ating 7-minute devotion ay lagi kayong nag-review. Alam niyo po ba, yan ang tawag dyan ay ministry of showing up. Halimbawa, ang pastor ay nag-announce, okay, meron tayong visitation, meron tayong feeding program, meron tayong activity, meron tayong camp, o anumang mga activity ng church. At ikaw naman, kahit wala kang papel, wala kang marahil hindi ka part sa program, pero nandun ka lagi. Nandun ka, nagsho-show up ka, at ikaw ay hindi ka man nasa front line, nasa behind the scene ka lang, pero ikaw ay nandyan lagi, no? Nandyan, nagpipray, naka-smile, nag-encourage, pero wala kang part. Hindi ka officer, hindi ka leader, hindi ka marahil church workers, pero nag-show up ka lagi. Alam nyo ba na yan ay isang ministry? Yung ikaw ay nag-show up sa lahat ng spiritual activity ng church. Ano po ang nagagawa kapag ikaw ay nag-show up? Number one, nagbibigay ka ng encouragement sa iba. Kasi lalo na sa mga pastor, sa mga leaders, na kahit hindi ka naka-assign, kahit wala kang posisyon, nandyan ka. So, every activity, nandyan ka. Alam niyo, nung kami mga young people, ay naranasan ko rin po yan, no? Every time na mayroong mga gawain, basta nandun lang kami, aatin lang kami, kahit hindi po kami kabahagi sa program, kahit wala po kami doon hindi kami highlighted, andun kami. Minsan nga sa basketball, kahit hindi kami napapasok, nandun lang kami. So, that the ministry of showing up, no? Sabi rito sa verse natin, "The Lord gave mercy unto the house of Onesiphorus." No? Pinag-pray ni Apostle Paul, magpadala ka ng habag sa tahanan ni Onesiphorus, "For he oft refreshed me, as was not shame of my chain." Siguro binisita ni Onesiphorus si Apostle Paul habang nakakulong. Pangalawa, you encounter God personally. Na-encounter mo ang Panginoon personally, no? Siyempre, nakakarinig ka lagi ng Word of God, nakakarinig ka sa Bible study, lalo dito sa live stream na ito, o sa devotion na ito, sa virtual na ito. So, you encounter personally God. So, nagkakaroon ka ngayon ng spiritual stability. Hindi mo napapansin, lumalago ka, dahil lagi kang nag-show up. At ang huli, of course, syempre, merong eternal reward. Yung mga ginagawa mo niyan, pagsuporta sa gawain ng Panginoon, merong eternal reward yan. Kaya po, I encourage everyone, any activities ng church, magkaroon ka ng ministry of showing up. The ministry of showing up. Yung bang nandiyan ka lagi, kahit hindi ka recognize, kahit hindi ka i-appreciate, ang Diyos naman ay nakatingin sa iyo at nandiyan at meron kang reward balang araw. So sana po, kahit dito po sa ating devotion, live stream, kahit hindi kayo i-remind ni Pastor Let o sino man, magkaroon kayo ng ministry of showing up. God bless us all. Manalangin tayo at mag-pray tayo.
Maraming pong salamat sa umagang ito. Sana po ay mailagay sa puso ng bawat Kristiyano ang the ministry of showing up, kung saan ay yung presence lang nila ay encouragement na. Yung presence alone lang nila ay nagbibigay na ito ng reward sa kanila personally mula sa iyo. Bless mo po patuloy ang lahat ng mga consistent viewers namin at patuloy kang gumawa sa bawat buhay ng Kristiyano. Hawakan niyo po ang aming bansa, aming presidente at sa Philippines, maging dito sa Canada. Lord, continue to use us for the advancements of God's kingdom. This is our prayer in the name of Jesus, our Messiah. Amen.